Isang magiliw at masaganang araw sa inyong lahat, Misuna ko, at ganoon rin sa inyong masusugid na mga taga-subaybay at taga-pakinig. At sana ay nasa ligtas kayong kalagayan sa oras na mabasa ninyo ang liham kong ito. Misuna ko, aaminin ko, ilang beses ko nang pinag-isipan kung itutuloy ko pa ba ang pagbabahagi ng kwentong ito dahil puno ito ng sakit at sakripisyo bago ko narating ang buhay na minsan ay inakala kong imposible. Pero sa huli, pinili ko pa ring sumulat sa pag-asa na may maantig akong puso at makapag-iwan ng aral. Pete ang kilalang pangalan ko simula sa pagkabata at kung saan nanggaling ang pangalang iyon ay hindi ko na lamang sasabihin pa dahil na rin sa aking personal na desisyon. Sa ngayon ay nasa edad 34 na taong gulang na po ako. Kasalukuyang nakatira dito sa BGC, Taguig City. Sa aking narating, sino ba ang makapagsasabi na mahirap lamang ang buhay na kinalakhan ko? Walang mag-aakala na nakatira ako sa isang barong-barong na bahay at simpleng pamayanan noon. Sabi ng marami, parang hindi raw ako anak ng aking mga magulang. Maputi ang balat ko, kahit araw-araw na nasa initan. Matangkad ako para sa tipikal na Pinoy. At sabi pa nila, kamukha ko raw si Jake Vargas. Kumpleto na sana ako, ang kaso, laki sa hirap. Nagsimula ang kwento ko noong ako ay 27 taong gulang pa lang. Nakatira kami noon sa Barangay Pinagsama, Taguig City. Hindi man marangya ang lugar, dito ako humubog sa karanasan at hirap na nagturo sa akin kung paano maging matatag sa buhay. Noong Pebrero 17, 2018, nagkaroon ng sunog sa aming lugar kasama ang aming barong-barong na gawa sa mga light materials na tupok. Mabilis kumalat ang apoy dahil karamihan sa mga bahay doon ay madaling nasunog. Ang pinakamalungkot ay ang mamatay ang aming ama dahil sa suffocation. Hindi siya natupok ng apoy, kundi nalanghap ang matinding usok. Dalawa kaming magkapatid ni Kuya Patrick na mas matanda sa akin ng 2 taon. Matapos ang sunog, pansamantala kaming nanatili sa covered court ng barangay na nagsilbing evacuation center. Habang naroon, iniiwan namin si nanay upang magbantay sa mga naisalbang gamit. Habang kami naman ni Kuya ay inasikaso ang bangkay ni tatay. Kasabay nito, naghanap kami ng mga materyales mula sa nasunog na bahay na maaari pang magamit. Plano naming ayusin muli ang aming tirahan gamit ang mga naiwang materyales. Nang araw ng libing ni tatay, nakita ko kung gaano kalungkot si Kuya at si Inay. Sa totoo lang, Misuna ko, nais ko ring umiyak at magwala dahil sa lahat ng nangyari. Ngunit hindi ko magawa dahil alam kong ako lang ang naging lakas ng loob nila sa mga oras na yon. Kaya't hindi ko pinahalata ang nararamdaman ko at umiiwas na lang na magpakita ng kahinaan. Nang matapos ang libing, nakakuha kami ng tulong mula sa pamahalaan at mga abuloy na ginamit namin upang muling itayo ang aming bahay. Noong mga panahon na yon, ang pagbobote gamit ang aking sirang kariton ang naging hanap buhay ko. Hindi kami nakapag-aral ng aming mga magulang dahil sa hirap ng buhay. Pero hindi ko yon isinisisi sa kanila. Sa halip, naghanap ako ng paraan para makatulong sa pamilya. Kami ni Kuya Patrick ang nagsikap na ayusin muli ang bahay, kasama ang iba naming kapitbahay at mga kaibigan. Sa lugar namin, kapag may nangyaring ganito, nagtutulungan ng lahat ng walang hinihinging kapalit at nauunawaan nila ang aming kalagayan, kahit sila rin ay naapektuhan ng sunog. Misuna ko, hindi pa kami nakakausad nang dumating na naman ang panibagong sigalot. Si Kuya Patrick na nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan ng tela ay may maliit na sweldo. Pero sapat na sana para sa amin. Ngunit isang araw, dumating ang mga katrabaho niya
at maaga siyang inihatid. Nagulat kami ni nanay nang malaman na dahil sa trauma at depresyon, nagkaroon si kuya ng problema sa pag-iisip. Nakita ko ang labis na kalungkutan ni nanay. Pero bilang panganay, hindi ko pinakita ang kahinaan ko. Nanatili akong matatag para sa kanila. Ilang buwan ang lumipas at nagdesisyon kami ni nanay na ilagay si kuya sa isang mental facility. Dito, makakakuha siya ng tamang atensyon at pangangalaga. Kung mananatili siya sa amin, baka patuloy lang niyang maalala si tatay. At hindi ko rin siya kayang alagaan ng maayos dahil abala ko sa pagdutulak ng kariton araw-araw. Makalipas ang 1 taon matapos maipasok si kuya sa facility, dumating ang isa na namang hamon sa amin, Misuna ko. Nagkasakit si inay ng polio. At ayon sa doktor, posibleng sanhi ng labis na kalungkutan at stress. Dahil dito, mas lalo siyang nahirapang kumilos ng normal. Todo dasal ako sa Diyos na sana kayanin ko lahat ng mga pagsubok. Walang araw na hindi ako humihiling na sana malagpasan ko mag-isa ang lahat ng mga problema. Dahil sa sitwasyon, kinailangan ko ng dagdag na kita para matustusan ang mga bitamina at pagkain ni nanay, tulad ng prutas at gulay na kailangan ng kanyang kalusugan. Kaya't nakaisip ako ng paraan. Tuwing gabi, umaangkat ako ng mga balot mula sa kapitbahay at tinitinda ko iyon sa buong barangay mula 10:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Isang mainit at tirik ang araw na tanghali. Habang nasa kahabaan ako ng C5 Road at tulak-tulak ko ang aking kariton, ay narinig ko na tila may nagaganap na kaguluhan sa hindi kalayuan. Sa tapat ng isang sikat na kainan doon, at nang marinig ko ang sigaw ng mga tao na nagsasabing may snatcher, ay alam ko na kaagad kung ano ang nangyayari. Well, hindi na bago sa lugar namin ang kaganapang iyon. Sanay na nga ang mga tanod at bantay doon kapag may ganoong komosyon. Maya-maya, natanaw ko ang isang lalaki na mabilis na matakbo papunta sa aking direksyon. Bit-bit ang isang mamahaling bag. Agad na pumasok sa isip ko na siya ang snatcher na tumatakas. Kaya't nang makalapit siya, mabilis kong pinatid ang kanyang mga paa at siya ay bumagsak sa lupa. Nang gumulong siya sa kalsada, mabilis kong sinugod at pinagsusuntok sa mukha. Dahil sanay ako sa ganong laban, hindi na siya nakaganti. Sa halip, nagmakaawa siya at kusa niyang binigay ang maroon na bag. Galit kong hinablot ito at bago umalis, isang malakas na sipa ang binigay ko sa kanya habang pasigaw na nagsalita. Hoy, kung gusto mo makakain ng maayos, lumaban ka ng patas at magbanat ka ng buto. Huwag mong gawing habit ang pagnanakaw. Ang laki-laki mo pero wala kang silbi. Umuwi ka na bago ka pa makuha ng mga pulis. Galit kong sermon sa lalaki na sa tingin ko ay halos kasing edad ko lang. Kaagad ay dinala siya ng mga otoridad. Matapos niyon, nagpalinga-linga ako sa paligid. Hinihintay ko na may kumuha sa hawak kong bag at kung sino ang may-ari niyon. Bigla, isang napakaganda, maputi at ubod ng sexing babae ang lumitaw mula sa karamihan. Nakatakong na mataas, halatang galing sa mayamang pamilya at edukada. Mabilis siyang lumapit sa akin at hinablot ang bag na hawak ko sa kamataray na nagsalita ng Ingles. How dare you? Siguro kasabwat ka ng snatcher na yun, no? Tapos nagkunwari ka lang na nagmagandang loob para makakuha ng pabuya. Am I right, Mr. Huyu? Pangiinsultong angil sa akin ng maganda, ngunit malatigring dalaga. Kaagad akong sumagot para depensahan ang sarili ko. Maraming tao ang nakatingin sa amin na parang taping ng teleserye. Oops, teka lang, Miss Sungit. Kung sino ka man, magdaan-daan po kayo sa mga pananalita nyo. Una, hindi ako katulad ng iniisip mo. Pangalawa, sino ka ba?
hindi naman kita kilala para tulungan. Kung tutuusin, pwede ko namang pabayaan yung snatcher na yun eh. Pero dahil isa akong guwapo at macho matulungin, pinatumba ko para sa'yo. Teka, hindi ka man lang ba magpapasalamat? Balik pa nga asar ko sa kanya. Excuse me? Why would I do that? At sino ka sa tingin mo? Isa pa ha? Wala akong panahon sa mga katulad mo. May business meeting pa akong pupuntahan. At ayokong aksayahin pa ang mga oras ko sa'yo, Mr. Huyo. Galit niyang sagot naman sa akin at kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang pisngi dahil sa labis na pagkapikon. Matapos sabihin iyon ay paisnab na umalis na ito at muli nang bumalik sa kinaroroonan ng kotse niya. Napakamot na lamang ako sa ulo ng maiwan. Misuna ko, aaminin ko, nakaramdam ako noon ng spark at kakaibang damdamin para sa kanya. Sabi ng iba, hindi raw totoo ang love at first sight. Pero sa karanasan ko, doon ko napatunayan na totoo pala iyon. Sa mahabang panahon na hindi ko binigyan ng atensyon ang aking sarili para magkaroon ng buhay pag-ibig, noong mga oras na yon, doon lang ako muling nakaramdam ng ganoong emosyon. Parang bumalik ako sa buhay bata mula sa edad kong 27. At iyon nga ang nangyari, misuna ko. Maging hanggang makauwi ako sa bahay, hindi ko pa rin matanggal sa isip ko ang mamula-mulang pisngi ng magandang dalaga na iyon, na ni pangalan niya ay hindi ko man lang nalaman. Maraming araw ang lumipas, pero hindi pa rin mawala-wala sa aking isip at ala-ala ang masungit na dalagang iyon. Hindi na ako umasa na muli ko pa siyang makikita dahil batid ko na sa antas at estado ng kanyang pamumuhay, tila malabo nang magawi siya sa ganoong klaseng lugar. Siguro nga ay meron lang siyang business meeting noon. Bukod sa pakay niyang kumain sa sikat na kainan, kaya siya napadpad sa lugar na yon. Akala ko tapos na ang encounter namin ni Miss Sungit. Pero isang maulan at malamig na umaga, habang nagtutulak ako ng aking kariton, muntik na akong mabangga ng isang magarang kotse. Hindi ko napansin na nakasalubong ko na pala ito at papasok sa gasolinahan na malapit doon. Napatalon pa ako sa gulat nang businahan ako nito. Maya-maya, bumaba ang bintana ng sasakyan. Hey, are you lost? Naiiritang bungad nito sa akin, ngunit natigilan siya nang makita akong basang-basa. Napatitig siya sa akin at laking gulat ko rin naman nang makilala ko kung sino siya. Pero sa halip na mainis ako dahil sa gulat, agad itong napalitan ng tuwa sa puso ko at walang kapanday na ligaya nang makita ko na ang nasa loob ng kotse ay walang iba kundi si Miss Sungit. Ang magandang dilag na hindi maalis-alis sa isip ko simula nang una ko siyang makita. Uy, Sungit, ikaw pala yan. Pasensya na kung hindi ko agad nakita yung kotse mo. Nagmamadali kasi ako eh. Ang lakas kasi ng ulan. Kaagad ko na siyang inunahan magsalita dahil alam kong aandar na naman ang pagkamasungit niya kung pagbibigyan ko siya ng pagkakataon na dumaldal. Matapos kong sabihin iyon, agad niyang niliko ang kotse at sinanyasan akong sumunod upang mag-park sa tabi. Kaagad naman akong sumunod. Iniisip na marahil may nais lamang siyang sabihin. Nang makarating ako sa harap ng pintuan ng kotse, binuksan niya ito at galit na pinapasok ako sa loob. Hey you! Get in the car! Now! Utos niya sa akin na parang isang boss. Dahil hindi ko gaanong naiintindihan ng Ingles, ipinaulit ko sa kanya ang sinabi niya. Kaya naman, inulit niya na lang sa Tagalog. Ang sabi ko, pumasok ka na sa loob ng kotse. Bilis! Lumalakas na yung ulan! Nagmamadali niyang utos sa akin. Ayoko nga. Hindi ka pa nga nagpapasalamat tapos gusto mo sundin kita. Kontento na ako dito sa kariton ko, no? Pang-asar kong sagot. Isa! Papasok ka o hindi? Malamig sa labas. Muling sabi niya, ngunit mas mababa na ang tono ng boses. Paano ako papasok dyan?
Basang-basa ako. Gusto mo bang mabasa yung upuan ng kotse mo? Wala akong pakialam. Pumasok ka na. Giit niya. Bakas ang inis sa boses. Saglit kaming nagkatitigan bago ako natawa at itinulak ang kariton sa likod ng kotse kung saan hindi ito makita. Wala na akong magawa kundi pumasok sa kanyang sakyan kahit basang-basa ako. Nang nasa loob na, inabutan niya ako ng tuwalya at pinunasan ang ulo ko. Ramdam ko ang lamig ng aircon, pero lihim ko siyang tinititigan. Ang ganda ng mukha niya, Mizuna ko. Miss Wungit, pwede bang patayin yung aircon? Giniginaw ko eh. Tumingin siya sa aircon at sumagot. We can't turn it off. Baka hindi ka lang naliligo kaya giniginaw ka. Nangaasar na banat niya. Ano sabi mo? Huwag mo nga akong ini-English dyan. Pinapasok mo lang ako para insultuhin. Ayos ka. Hindi ka pa nga nagpapasalamat. Nakalimutan mo na ba? Panunubok ko. Mabilis siyang sumagot ng seryoso ang boses. Seriously? Ano nga palang pangalan mo? Mahina pero sapat na para marinig ko na tanong niya. Sasabihin ko lang sa yung pangalan ko. Kapag sinabi mo na pangalan mo. Ako yung unang nagtanong eh, hindi ba? Sagot ko sa medyo matigas na boses. Napabuntong hininga siya bago muling nagsalita. Alright, my name is Olivia. Just call me Via, not Madam or Ma'am. Just Via. Maliwanag ba? Sagot niya, may pagkasungit pa rin. Ayun, sa wakas, nalaman ko na rin yung pangalan mo. Ako pala si Pete. Kung bakit Pete, huwag mo nang alamin. Basta Pete, yun lang. Sagot ko, iniabot ang malamig at basang palad ko. Tinanggap naman niya at nakipag-handshake. Teka, bakit mo ba ako pinapasok dito? May gusto ka sa akin siguro, no? Balak mo ba akong pikutin? Biglang bawi sa aking kamay, sabay tanong ko na may pangaasar. Pwede bang sumeryoso ka muna? May gusto lang akong itanong, kung okay lang. Tanong niya na may pagkairita sa boses. Oo naman, basta wag lang tungkol sa politika. Wala akong alam dyan. Bakit? Yan ang pinili mong trabaho. I mean, don't get me wrong ha, Pete. Wala namang masama dyan. Pero naisip ko lang, baka gusto mo ng ibang trabaho. Yung stable, mas maayos ang kita at safe. Hindi araw-araw na may risk sa buhay mo. Sinagot ko ang tanong niya at kinuwento ko kung bakit iyon ang hanap buhay ko. Sinabi ko rin na hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral, kaya mahirap makahanap ng matinong trabaho. Nabanggit ko ang kondisyon ni nanay, pero hindi ko na sinama pa ang tungkol kay Kuya Patrick. Ewan ko, Mizuna ko, pero nang mga oras na yon, nasabi ko sa kanya ang lahat, pati ang pagkamatay ni tatay. Parang siya ang naging outlet ko. Ang taong napaghingahan ko ng bigat. Tahimik siyang nakikinig, seryosong nakatitig sa mga mata ko habang kinukuwento ang lahat. Pero laking gulat ko sa naging sagot niya pagkatapos. Alam mo, Pete, mabuti pa kayo. Kahit mahirap ang buhay, magkasama kayo at nagdadamayan. Samantalang ako, palaging mag-isa. Minsan nga kailangan ko pang bayaran yung kunting atensyon na hinahanap ko. Kaya inuubos ko na lang yung oras ko sa negosyo. Malungkot niyang sabi. Ramdam ko sa boses niya ang bigat ng kalooban. Naiintindihan ko ang bigat sa puso ni Via. Hindi ko akalain na kahit may kaya na sa buhay, ay may kulang pa rin sa kanya. Doon ko nalaman na may sarili pala siyang design studio business. Kaya, nang naging seryoso ang usapan, naglakas loob akong magtanong. Nasaan mga magulang mo? Nasa abroad ba sila? Sana nga ganun na lang. Nasa abroad sila. Pero ang totoo, business trips lang naman yun. Mas madalas pa nga silang wala kaysa kasama ako. Mas mahalaga sa kanila ang negosyo kaysa pamilya. Akala ko ay simpleng usapan lang yon, pero nagulat ako nang makita kong tumulo ang luha ni Via. Hinawakan ko ang kanyang palad,
hoping na kahit papaano para gumaan ang pakiramdam niya. Gusto ko siyang yakapin, pero basa pa rin ako ng ulan. Pete, maraming salamat nga pala sa pagtulong mo tungkol sa Snatcher. Hindi ko na nga napaabot ang pasasalamat ko noon kasi sobrang bad trip na ako. May isa pa pala akong tanong. Sana huwag kang magalit. Sabi niya may halong pag-aalinlangan. Walang anuman yon. Siyempre, superhero mo ako. Teka, bakit naman ako magagalit? Ang dami mo ng utang sa akin May bayad ang bawat tanong. Biro ko at natawa na lang siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang matatamis niyang ngiti at nais ko sanang sabihin na mas maganda at maaliwalas ang mukha mo kapag nakangiti ka. Pero sinarili ko na lamang iyon. Bukod sa trabaho mong yan, may iba ka pa bang pinagkakakitaan? Curious lang ako kasi parang ang bigat ng obligasyon mo. Paano mo pinagkakasya ang kinikita mo? Sa totoo lang, Via, mahirap lang talagang pagkasyahin. Pero wala naman ako magagawa. Walang pagpipilian, kundi magtiis sa kung ano ang meron. At tungkol sa tanong mo, nagtitinda rin ako ng balot tuwing gabi. Simula 10:00 hanggang sa 3:00 na madaling araw. Sayang din kasi ang kita. Alam mo, kaya kita pinapasok sa kotse. Kasi nag-alala ako nung makita kita kanina. Basang-basa ka sa ulan. Hindi mo yan deserve, Pete. Mabuti kang tao. Kapag nagkasakit ka, sino pa ang aasahan ng pamilya mo, hindi ba? Wika niya na may bakas ng pag-aalala sa boses. Miss Sunako, sa mga sinabi niyang iyon, mas lalong natunaw ang puso ko. Hindi lang pala maganda si Via. Hindi lang siya mabait. Mabuti rin ang puso niya at may malasakit sa kapwa. Doon ko talaga nasabi sa aking sarili na mahal ko na ang babaeng kaharap ko. Maya-maya, inanayahan niya akong pumunta sa ibang lugar kung saan makakawala siya sa mga bigat na nararamdaman. Nais ko sanang tumanggi dahil hindi maayos ang aking pananamit. Pero pinilit niya akong sumama at siya na raw ang bahala. Bago kami pumunta sa lugar na plano niyang puntahan, dumaan muna kami sa isang kilalang mall at bumili ng mga gamit na kakailanganin ko. Sa totoo lang, nahihiya ako habang magkasama kami sa loob ng mall. Pero tila wala lang iyon kay Via. Napadpad kami sa isang bar sa BGC. Bagamat sanay na ako mag-inom, pero hindi naman ako sanay sa ganoong kasosyal na lugar. Kaya ilang oras pa ang lumipas bago ko nakasanayan ang paligid. Nagsimula nang uminom si Via at napansin kong sanay na siya sa mga ganoong lugar at outdoor trips. Kaya sinabayan ko na lang din siya. Dahil panay na ang galaw at sayaw ni Via kahit nasa table kami, mabilis siyang tinamaan ng alak at nalasing. Nang mag-aya akong umuwi na, sinabi niyang hindi na niya kaya pang mag-drive. Nag-alala ako dahil hindi ako marunong magmaneho. Ngunit, iniabot niya sa akin ang cellphone at pinahanap ang pangalan ni Mang Anding. Nasa kotse kami, naka-on ang makina para gumana ang aircon. Nang mahanap ko ang numero ni Mang Anding, ipinadial niya ito. Maya-maya, nagkausap na sila at sinabi ng driver na darating siya sa loob ng 15 minuto. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating na si Mang Anding. Nginitian ako nito bago sinanyasan na samahan ko na lang si Via sa likuran. Agad akong sumunod, kahit nag-aalala ako kung paano makakauwi sa amin. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na sinasabi ni Via na huwag ko siyang iiwan dahil ayaw niyang mag-isa. Alam kong lasing siya ng mga oras na yon, kaya hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Pero kung ako ang masusunod, hinding-hindi ko siya iiwan, anuman ang mangyari, kahit habang buhay. Hindi ko namalayan na nakarating na pala kami sa kanilang bahay. Isang kasambahay ang nagbukas ng gate at mabilis na pinasok ni Mang Anding ang kotse. Magpapaalam na sana ako ngunit pinigilan ako
ng driver at sinabing ako na lang ang bahala kay Via dahil wala isa man sa kanila ang kinakausap nito. Kaya wala na akong nagawa nang umalis ang matandang driver at bumalik sa kanilang barracks. Nang kami na lang ni Via ang naiwan, kaya dahan-dahan ko siyang kinuha mula sa kotse. Bagamat nangihina dahil sa kalasingan, unti-unti pa rin niyang tinuro kung saan ang main door ng kanilang bahay. Nang makapasok kami, muli kong narinig ang sinabi niya na huwag ko siyang iiwan kahit ngayong gabi lang. Nararamdaman ko ang mahigpit na hawak ni Via sa kwelyo ng aking damit at siya na mismo ang kumabig sa akin upang magtangka ng isang halik. Dahil sa epekto ng alak, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko at nagpaubaya na rin sa agos. Maya-maya, iginiya niya na ako papunta sa hagdan at nagpatuloy kami hanggang sa makarating sa kanyang silid. Doon nangyari ang isang bagay na hindi namin sinasadya, ngunit parehong ginusto. Kinabukasan, nagmadali akong nagbihis habang iniisip ang posibleng pagdating ng kanyang mga magulang. Ngunit, tinawanan niya ako at sinabing nasa business trip ang mga ito sa Hong Kong sa loob ng 2 linggo. Iniisip ko na marahil dahil sa alak kaya nangyari yon. Pero nang magising kami, pareho na kaming malinaw ang isip at muling nagbabalik sa marubdob na pagmamahalan. Ipinahayag namin ang isang relasyon na hindi namin inaasahan, ngunit kusa at tapat na nabuo. Dahil nga sa naging opisyal na kaming magkarelasyon, naging maluwag na ang bahay ni Via para sa akin. Ngunit ito ay tanging kapag wala ang kanyang mga magulang. Sa mga pagkakataong kami lang dalawa, ilang beses na rin kaming nagkasama sa kanyang kwarto. Hindi namin inisip noon ang magiging resulta ng lahat ng ito. Hanggang sa isang araw, inamin ni Via na buntis siya. Nagdiwang kami nang malaman ito at agad kong ikinuwento kay nanay. Subalit wala kaming ideya kung paano ito ipapaalam sa mga magulang ni Via. Hindi rin nila alam ang relasyon namin, kaya't pinili naming itago muna ang lahat ng ito. Isang araw, habang ako ay nasa bahay nila Via, bigla na lang pumasok ang kanyang mga magulang at nalaman nilang naroon ako sa kwarto ni Via. Sa galit, tinamaan ako ng mga suntok, tadyak at sampal mula sa kanila. Pero nang aminin ni Via na buntis siya, nagbago ang kanilang reaksyon at lumambot ang kanilang mga puso. Humingi sila ng paumanhin. Dito namin nalaman na matagal na palang gusto ng kanyang mga magulang na magkaroon ng apo. Pero hindi nila inaasahan iyon kay Via. Akala kasi nila hindi na ito magkakaroon pa ng makakasama dahil palagi itong galit sa mga lalaki. At inakala rin nila na isa akong taong manggagamit. Nang ipaliwanag ni Via ang buong sitwasyon, agad nilang naunawaan at tinanggap kami. Simula noon, naging maayos na ang pakikitungo sa akin ng mga magulang ni Via. Maganda na rin ang aming relasyon at palagi silang magkakasamang kumain sa bahay. Madalas nga ay sinasama pa nila kami ni nanay, pero palaging tumatanggi si nanay dahil hindi siya sanay sa ganoong gatherings. Mas inuuna na rin ng mga ito ang pangangailangan ni Via, lalo na ang mga check-ups para sa kanyang nalalapit na panganganak. Miss Suna ko, proud ako sa aking sarili dahil naayos ko ang relasyon ng isang pamilya na muntik nang masira. Iyon rin ang pinagpapasalamat ni Via at ng kanyang mga magulang. Makalipas ang ilang mga buwan, dumating ang araw ng panganganak ni Via. Masaya ang kanyang mga magulang at hindi sila pumayag na hindi maimbitahan si nanay sa araw ng kasal namin, kasabay ng binyag ng anak namin. Sila na rin ang nag-asikaso ng mga pangangailangan sa mga selebrasyon, habang si Via naman ay abala sa kanyang negosyo. Binigyan naman ako ng negosyo ng mga magulang ni Via at pinili kong magpatayo ng junk shop sa aming lugar.
Nang simulan ko yon, maraming kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral tulad ko ang nabigyan ko ng trabaho. Makalipas ang ilang buwan, nakalabas na si Kuya Patrick mula sa mental facility. Kahit ipinagtapat ko sa mga magulang ni Via ang tungkol doon, wala akong narinig na panghusga o pangahamak mula sa kanila. Humanga pa nga sila sa akin nang maikwento ni Via na ako ang naging haligi ng tahanan simula nang mamatay ang aming tatay. Dahil dito, mas napalapit ang loob nila sa akin. Itinakda ang kasal namin ni Via kasabay ng binyag ng aming anak na babae na pinangalanan naming Scarlett Vienne. Siyempre, best man ko si Kuya Patrick dahil mula pagkabata, yun ang pangarap naming gawin kapag kinasal kaming pareho. Hindi rin nagpahuli ang super nanay ko na proud na rumampas sa aisle. Magkasabay na naging matagumpay ang selebrasyon ng kasal at binyag. Niregaluhan kami ng mga magulang ni Via ng 2-bedroom condo unit sa BGC, kung saan kami nakatira ngayon ng aking pamilya. Kasama namin si Inay ayon sa kagustuhan ni Via dahil alam namin na lolobo pa ang pamilya namin. Kaya balak pa naming bumili ng residential house sa isang exclusive subdivision para magkasya kaming lahat. At ang condo unit naman ay gagawin na lamang naming Airbnb business. Pumayag naman ang mga magulang ni Via sa plano namin at sinabi nilang matalino itong hakbang para hindi masayang ang property. Ngayon ay may 3 na akong junk shop branches sa Taguig. At plano ko pang magdagdag sa Makati sa susunod na taon. Si Kuya Patrick naman matapos kong mabigyan ng puhunan para sa furniture business na matagal niya ng pangarap, naging maunlad na rin at nag-expand sa Taytay Rizal. Kasal na rin siya sa asawang si Jessa at may 2 na silang anak. Miss Una ko, maraming magagandang aral ang natutunan ko sa karanasan kong ito. Isa na roon ang pagtitiwala sa Diyos na kapag Siya ang kumilos sa buhay natin, tiyak magbabago ang lahat. Natutunan ko ring hanggat kaya nating magsakripisyo at magpakatatag para sa pamilya, patuloy lang tayo dahil laging may tagumpay na naghihintay. Hanggang dito na lamang po ang liham ko. Sana po ay napulutan ninyo ng aral ang kwento ko. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal, Pete ng BGC Taguig. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.